Balita nito lamang, kilalang broadcaster na si Arnold Clavio nakaranas ng hemorrhagic stroke. Ano nga bang nangyari sa kanya at paano ba natin ito maiiwasan? Halina kayo, atin niyang pag-usapan. Sa kanyang Instagram post, ipinag-alam ni Sir Arnold Clavio na siya ay nakaranas ng problema sa kanyang kalusugan habang nagmamaneho pauwi na matapos maglaro ng golf nitong mga nakaraang araw lamang. Nakaranas siya ng pangmabanhid ng kanyang kanang braso at ng kanang binti. Inilarawan niya na hindi daw niya maramdaman ang pagtapak niya sa kanyang gas pedal at sa brake pedal. Delikado yan kung tutuusin kasi kung kayo po ay nagmamaneho pero hindi ninyo maramdaman ang pagtapak ninyo sa gas at sa brake, pwedeng alinman sa dalawa, mapasobra ng tapak ninyo, pwede kayong maaksidente. Na-manage naman ni Sir Arnold Clavio na siya ay makatigil sa isang gas station at hindi na niya kinayang makapaglakad mag-isa papunta sa restroom. Buti na lamang at kinaya pa niyang makarating sa isang malapit na ospital at doon ay nakita na mayroon siyang bleeding sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. So kung papansinin ninyo, bakit ganun? Sa kanan yung kanyang deficit o yung nararamdamang pangmamanhid pero nasa kaliwang bahagi ng utak niya yung pagdurugo. Ganito kasi yan. Meron tayong tinatawag na crossing o decussation sa mga linya ng kuryente mula sa utak natin papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ibig sabihin, ang nagkokontrol ng kanang bahagi ng katawan ng tao ay ang kaliwang bahagi ng utak at ang nagkokontrol naman ng kaliwang bahagi ng katawan ng tao ay ang kanang bahagi ng utak. So kung mayroon tayong problema o lesion sa kaliwang bahagi ng utak, pwedeng magkaroon ng deficit sa kanang bahagi ng katawan ng tao. Kung babasahin nyo rin po ang balita at post tungkol sa nangyari kay Egan, sinabi po niya sa kanyang post na tiningnan niya rin ang kanyang muka kung tabingi ba o nagdudroop ba ang isang bahagi ng kanyang muka. Wala naman po nakita pero hindi ibig sabihin yan ay hindi yan stroke. Isang sign lamang po ang facial drooping sa stroke pero marami pang ibang pwedeng sign and symptoms tulad na lamang ng pamamanhid ng kalahati ng katawan ng tao, pwede ring pananakit ng ulo, pagsusuka, hirap ng paglalakad at iba pa. Kay Sir Arnold, nakadalawa siya dyan. Isa pa, nakita rin po sa kanyang examinasyon na siya ay mayroon ding mataas na blood pressure. Umabot ng 220/120 ang kanyang blood pressure. Tapos idagdag pa natin yung kanyang blood sugar na umabot ng 270. So yung mga ganyan ay risk factors ng stroke. Kaya kung may mga ganyan kayong sakit, best na magpakita kayo regularly sa inyong mga doktor para mabantayang maigi at makontrol natin yan para hindi na kumantong sa mga komplikasyon pa tulad ng stroke. Pero hindi lahat ng stroke, pare-pareho po ang treatment kaya best na nakakapagpagawa tayo ng CT scan tulad ng kay Sir Arnold para malaman kung anong klase ba ng stroke ang tumatama sa tao o sa pasyente. Meron kasing dalawang pangunahing klase niyan. Yung isa po pwedeng nagbara na tinatawag din nating ischemic stroke at yung isa naman ay pagdurugo o yung tinatawag na hemorrhagic stroke na nangyari kay Sir Arnold. Magkaiba ang treatment ng dalawa kaya hindi po pwedeng patsamba-tsamba lamang ang ating treatment options kaya again, kapag may nararamdamang sintomas, magpatingin sa pinakamalapit na ospital o clinic para ma-assess ng tama. At isa pa, kahit walang sintomas, mainam na nagpapakonsulta for prevention at nakapagsasagawa tayo ng screening para maiwasan ang mga ganitong bagay. Sabi nga ni Egan, feeling okay does not mean you are okay. Feeling good does not mean we are good. Listen to your body. Traidor ang hypertension. Always check your BP. At sabi ko naman sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. Kaya naman naririto pa rin po ako nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode.